na ang plano ni Abraham ay maganda para doon sa kasunduan na gagawin nila ni Abimelech. Pag binigyan mo ang binigyan ni Abraham si Abimelech, at kung tinanggap ni Abimelech, hindi niya sinunod ang kasunduan nila ni Abraham, hindi masamang tumanggap na binigyan ni Abraham si Melchizedek. Ang masama noon kung hindi sinunod ni Melchizedek ang kasunduan nila ni Abraham. Either kung hindi si Abraham sa ibang usapan, kung mali ang kasunduan na gagawin ni Abraham kay Melchizedek, kung mali ang kasunduan na yon at sinunod ni Abimelech ang kasunduan ng yan ay bribery kay Melchizedek. Pero kung tama ang kasunduan na gagawin ni Abraham kay Melchizedek at sinunod ni Melchizedek ang instruction ni Abraham doon sa kasunduan yan, hindi matawag na bribery yun. Anong meron doon sa balon? Bakit pinagawa yan? Di ba pakinabang? Anong meron doon? Tubig, mainom, mapakinabangan, buhay. Sa time natin ngayon, ang tao hindi makontento sa 1 million, 2 million, 5 million. Sa akin po, naisip po natin yan. Kaya sabi ko, loobin ng Diyos na matuto tayong makontento. Under 21 paragraph sa Faith Declaration binigay sa atin ng Diyos, why not mag-mission tayo sa charity? Pero hindi na tayo pwedeng sumabay sa sistema ng sanlibutan na kadalasan po na underestimate ka ng sanlibutan dahil sa bribery. Na minsan pag nakita kang isang lingkod ng Diyos, ang sapatos mo giwang-giwang, barong mo tig 100 lang. Ang underestimation ng tao, pobre to, wala itong pinag-aralan. Kayang pasundin. O bigyan mo nga ng 1,000,000 yan. Sabihin sa kanya, wag na siya magturo dyan. Sayang 1,000,000 pag hindi mo tanggapin. Pero pag tinanggap mo at sumunod ka sa condition ng tao para patigilin ka sa pagngangaral, ang tawag nun bribery. Sumunod ka sa maling condition. Ang pagtuturo, ang pangangaral, hindi lang sa tapang, kundi bantayan mo ang allocation ng condition kung ito po hindi naayon sa ordinances ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, pag nagbigay, bigay talaga yan. Kahit sino pang satanas, pipigil yan. Bigyan ka talaga. Bigyan ka ng bigas. Bigyan ka ng pagkain. Pag ginusto ng Diyos na pagalingin ka sa iyong sakit, walang haharang dyan. Pagalingin at pagalingin ka talaga. Pero kung may harang nangyayari para sa iyo, ibig sabihin may ginawa kang laban sa Diyos. Ang taongin may ginawang laban para sa Diyos. Hindi pwedeng instantly na without repentance, na automatic ang lahat ng bagay sa Diyos. Hindi. Dadaan ka sa discipline, repentance, and then the forgiveness of God shall come after your repentance. Kung ano ang paglabag ng isang tao laban sa Diyos. Kaya pagpatay ng isang tao, yung ang tao ay mamatay minsan, pagkatapos ay paghuhukom. Pag namatay ang isang tao, sa dating pagkatao, ang paghuhukom sa kanya, hindi na eternal death, kundi eternal life. Pero pag namatay ang isang tao at mali ang pagsunod niya sa Diyos, eternal life, automatic yun. Wala nang visa. Ang prayer dyan, ang cast outing, wala nang visa po mga kapatid kay Kristo. Anong binigay na example? Nung namatay ang mayaman at mahirap. Okay, ibang topic po yan. Balikan natin, isa sa mga example sa Biblia tungkol po sa dishonesty. Joshua chapter 7 verse 12. Joshua chapter 17. Okay? Joshua chapter 7 verse 11. Excuse me. Ang Israel ay nagkasala. Oo, kanilang sinasalansan din ang aking tipan na aking inuutos sa kanila. Yan. Oo, sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaan din at sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan.
Kung titingnan mo, dahil ang Israel nagkasala laban sa Diyos, pero pagpapala siya sa mundo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Nung nahulog sila, nagsiyaman ang sanlibutan. Nung nalugi sila, nagsiyaman ang mga hintil. Oh. Ngayon, tayo, hindi may ituring na Gentile sapagkat civilized na tayo nung dadatnan tayo ng salita ng Diyos. Oh, marunong na tayo magsulat, marunong tayo magbabasa. Ang Gentile talaga, walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, di kabagi sa bansang Israel, walang pangako. Mga tao na walang alam sa salita ng Diyos. Ay tayo, well known na sa atin ang Christian. Well known na sa atin ang time ng Spanish and Japanese American time. Well known na sa atin yun kasi po, tinuturo sa atin yan. Ngunit pinakita dito sa scripture, sa English, balikan mo siya. 11. Israel hath sinned, and they have also transgressed by covenant which I commanded them. Ngayon, pag nagalit ka sa Israel at nagmalaki ka ngayon, puputulin ka rin sapagkat yung original na sanga kung pinutol, puputulin ka rin kapag nagmalaki ka. Ngayon sa time natin, as a Christ believers na sumunod po sa mga ordinances of God, iniingatan natin ang ating lakad kung talagang straight ba tayo sa Diyos o paliko-liko. Ito bang paglilingkod natin sa Panginoon? Gamitan lang ba o pansamantala lang o nagdayaan lang tayo? No? Ganun po. Yung dissimulations, ito bang mga bagay na tinatago ko, kalugod-lugod ba sa Diyos o hindi? O, ito bang bribery na ito na nangyayari na parang kondisyonis? O, parang pag pinagpala ako sa kaliwa, sa kanan hindi, okay. Pag pinagpala ako sa kanan, yung kaliwa, hindi, okay. Namamangka sa dalawang ilog. Naniwala sa kabila, sa kanan, naniwala sa kanan, kanan, naniwala sa kaliwa, naniwala sa kanan. Ang ganitong sistema, system of bribery. Ang mga taong ganito ay nasa ilalim ng crookedness and deceitful and dissimulations and bribery at the same time. So walang future yan, mga kapatid, kay Kristo. Kasi nasa ilalim siya ng dishonesty, which is against God. So wala talagang future. Kaya those churches today are doing against the will of God. Hindi katulad sa implementation ni Apostol Pablo, walang collection, okay? Walang atang, kundi liban lang doon sa bukol sa looban. Under the grace of God, not under the law. So ito po ang paliwanag ni Paul sa lahat ng churches ngayon. Okay. Tuloy natin, verse 3 in chapter 4, 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4, verse 3. At kung ang aming ebanghelyo ay natataklukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. See? Sa mga naniwala sa salita ng Diyos, sa mga tumutupad sa salita ng Diyos, like the ordinances of God, from the Ten Commandments of God. Kapag sinunod ng tao, ang aral na yon, ang taong yon, nagsaliksik, naghahanap ng katotohanan, hindi pa natalakbungan ng kanyang mukha. Bukas na. Pero yung hindi namin ka-church yan, hindi namin ka-grupo yan, hindi namin iba yan. Ibig sabihin, sa napapahamak na katalukbong. So, we are open-minded in every churches and every suggestion, sharing with the Word of God. Sapagkat kapag bukas ka, wide reader ka, wide thinker ka, ibig sabihin, bukas ka sa lahat ng pagtuturo, sa pag-share, hindi ka mag-criticize. Kaya sabi ni Paul, verse 4, in whom the God of this world hath blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, na siyang larawan ng Diyos.
I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. That is John chapter 14, verse 6. And that is Christ. Oh. Hindi siya na-bribe ni Satanas. Okay? He is the way, the truth, and the life. And He is the image of God. And He is also the glory of God. Sipin mo yan. If any churches today, any leaders today, any pastors and bishop today, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hath blinded the minds of them which believe not. Yung hindi naniwala, nakatalukbong. Halimbawa, sa pag-aaral tulad ngayon, Christ Sabbath. Ano bang araw ng Sabat ni Kristo? Sabado ba? Linggo ba? O Miyerkules ba? Ngayon, kung Sabado, anong propesiya na Sabado? Ngayon, kung Linggo, anong propesiya? Bakit Linggo? Ngayon, kung Miyerkules, may propesiya. Ngayon, kung sa atin, kung mayroong magtanong, chat lang po tayo sa Messenger. Sagutin natin kayo o Bible study libre, walang bayad. Kung kayo po ay wala ng talukbong. Okay? So, welcome po. Libre, walang bayad. 5. Sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. O saan ka makakita ngayon ng mga alipin? Binyag, walang bayad. Kasal, walang bayad. Patay, walang bayad. Lahat libre. Ang tanong, Pastor, paano ka nabubuhay hindi ka nagkukulikta? God will provide. Ha? Walang namatay sa gutom sa naglilingkod sa Diyos. At kailanman ang mga lingkod ng Diyos hindi naghahabol sa ginto at pilak. Kaya inilagay ng Diyos ang kanyang larawan para sundan natin. Inilagay ng kanyang larawan ang 12 apostol para paniwalaan din natin. At bawat ngayon, binuksan ng Diyos ang talukbong, paniwalaan din po natin yan. Sapagkat sila Espiritu, tayo ngayon sa literal, para i-realign ang panggobyerno ng Diyos, leading by the Holy Spirit. Yan ang tamang nilatag eh. Yan na. Okay, tuloy natin. Verse 6. 6 na ba tayo? Okay. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang magniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Now, Christ is the head of the church. Yung mukha na yan, makita yan sa loob ng church. Ibig sabihin, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung ordinances ng Diyos, makita sa loob ng church. Yung mukha na yan, ano bang mukha ni Kristo? Hindi naman tinaabutan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. Ibig sabihin, siya yung salita, yung kabuuan niya. Ito yung Genesis to Revelation. Sa loob ng church, makita yung mukha niya. Kung ang ordinances ng Diyos through Jesus Christ, gampanan ng church. So, He is the head of the church. Pag siyang head of the church, siya ang makita ng mukha. Siya ba'y nangulikta? Mga apostol nangulikta? Hindi. Ngayon, kung may mga churches nangulikta, hindi yan ang mukha ni Kristo. Na mukha ni Jesus Christ. Sa English Bible, for God who commanded the light to shine out of darkness. So, Ephesians, renaming the time because the days are evil. So, ang time natin is evil time. Also, the time of God. The darkness will be shined by the Word of God. Kaya lahat ngayong nalantad, politiko ka man,
individual ka man, kung sino ka, ilalantad ng Diyos. Dati, pinagtawanan ka, ngayon ilalantad ka ng Diyos na totoo ka palang tao. Huwag kang matakot na hindi ka napurihan sa ngayon. Darating araw, papurihan ka ng Diyos sapagkat meron siyang promise. Humanda ka sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Paul, patay na physically, hanggang ngayon pinag-uusapan in more than how many billions of people. Those are having a Bible inside of their house. Cellphone, meron na. Si Pablo, pinag-uusapan. Si Timothy, pinag-uusapan. Si Tito, pinag-uusapan. Lalo na si Jesus Christ, pinag-uusapan sa lahat ng churches ngayon. If we talk salvation, if we talk eternal life, if we talk redemption, pinag-uusapan sila. Kaya sa mga taong totoo ang paglilingkod sa Diyos, one day, ilalantad siya ng Diyos kung ano ang plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya ang gagawin ng taong yun, from the darkness life, lahat yan, iayos niya at humanda siya sa time ng Diyos na ilantad siya sa kaliwanagan. Walang masilip na anumang kasiraan sa kanya. Kaya itong mga nilantad ngayon, hindi pinag-usapan ang 5 years, 10 years ang paglilingkod sa Diyos. Sino mang leader sa mga churches, pag nilantad ka ng Diyos, ilalantad ka talaga ng Panginoon. Kahit anong unang gagawin mo. Pinagbabawal ang conspiracy, ang deceiveness, pinagbabawal ang bribery. Kaya mahirap yung sa panahon natin na tatanggihan natin ang calling ng Diyos. Kasi hindi natin alam, like Cleopas sa time nila, naglalakad sila papuntang Emmaus. May nagtanong, sabi niya, taga saan ka ba? Ba't di mo alam na ngayong araw pagkabuhay na maguli ng Panginoon? Naglakad sila papuntang Emmaus. Pagdating sa bahay, gabi na yun, hapunan ayon sa Biblia. Pinag-pray nila yung pagkain. At doon nabuksan ang isip nila ang kasama na pala nila yung nabuhay na maguli. Hindi nila kilala. Maraming ngayon sa panahon natin, if we talk evangelism, pag dumating sa church mga isang tao at nagturo ng aral, pag tinignan mo, wala akong makuha dito. Kasi ang utak niya is corruption, dishonesty. So kapag ikaw ay honest sa Diyos at kasama mo dishonest, talagang maglalaban kayo. Kaya kawawa ang mga followers in Christ na na-deceive nitong mga ito. Pero kaya naman one day, ilalabas ng Diyos yung mga yan. Dahil magkakaroon ng separation, both goats and sheep. At sa kapangyarihan ng Diyos mangyari yan. Sapagkat hindi kailanman nagwagi si Satanas para po daigin niya ang liwanag, kundi nadaig ng liwanag ang kadiliman through Jesus Christ. Kaya itong palinibigan ni Apostol Pablo sa panahon niya. Okay, tapusin natin to. Verse 7. 7 tayo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sipin niyo mga kapatid, mga brothers and sisters, those leaders in every churches. Taglay namin ang kayamanang ito sa sisidlang lupa. Anong taglay ni Paul? Yung unawa mula sa Panginoon. Kaya kung tayo ay nakalakip doon sa grupo na may unawang mula sa Diyos, at kapag nag-lead sa inyo, kapag sinuway nyo, walang magiging success doon sa gagawin nyo. Ako, naniwala ako sa ginagamit ng Diyos na instrumento. At doon sa ginagamit ng Diyos, iyon ay kinikilala natin na walang karunungan na hindi mula sa Diyos. Pero,
ipinakita si Jesus Christ sa ating panahon, spiritually, na nagpaliwanag si Paul, sapagkat dito nasabi ni Paul, dahil nung papunta siya ng isang lugar, nasalubong niya ang Panginoon at nakita niya ang liwanag. At tinanong niya, ikaw baga Panginoon? Sino ka baga Panginoon? Akong si Jesus na iyong pinag-uusig. So huwag nangyari nawa sa mga tao na dumating ang punto na mabulag pa saka pa mag-repent sa Diyos. Huwag mangyari yun. Kaya sa paliwanag ni Apostol Pablo, but we have this treasure in earthen vessels. So, from spiritual, seek ye first the kingdom, righteousness, all these things will be added. So, paano, okay, yung treasure makuha ng isang tao na ang righteousness hindi nga naisabuhay, ang kingdom hindi nga nasumpungan. Kasi pag nasumpungan mo yung kingdom, ang righteousness to be follow, and all these things shall be added. Hindi. Ang procedure yan po mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, but we have these treasures. Ibig sabihin, pag sinunod mo ang Diyos, seek ye first the kingdom, ipamuhay mo righteousness, all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, magbibigay ang Diyos ng instruction, sundin mo yan, sundin mo to. Pag sinuway mo yan, there is no treasures at all. Ngayon, pag naniwala ka doon na magkaroon talaga yung mga kapatid, para kang naniwala sa hangin. Ako 100% sa tulong ng Diyos. Hindi ako naniwala sa mga treasures na kinukuha ng mga tao. Although, may nakakuha. Ako'y naniwala sa treasures. 100%. Sa history lang natin sa bansa natin, alam ko, 100% naniwala ko sa treasure. Pero, 100%, walang mangyayari sa treasure kapag hindi masunod ang Diyos. May mga bribery system ngayon para makipag-conspiracy ka. Sabihin kay Pastor Armando, itago mo nga yung isa. Huwag mong sabihin kay Sister Marisa. Yung gagawin niya ngayon kasi pag hindi niya gagawin, kukunin ko sa kanya. Susunod siya ngayon. Huwag mo sabihin sa mga kapatiran, atin lang ha. Ngayon, dahil sa instruction ko, susunod ngayon si Pastor Armando para hindi masira yung instruction ko sa kanya. Hindi ba sa buhatan yan? Anong usapan sa loob ng church? Anong usapan sa kasunduan ng grupo? Ganun yan eh. Itong usapan ha. Pag nakakuha, hatian. Nung nakakuha, ano nangyari? Binulungan yung isa. Itong gawin natin ha. Inisip mo nga, isa lang. Kung 10 tayo, maghati tayo sa isa, kunti na lang. Mabuti, 3 na lang tayo maghati-hati, malaki-laki. Kasi nga, ang dishonesty, ang bribery, ang theft, ang crookedness, lahat yan po ay nasa ilalim ng dishonesty. Kapag ang isang lingkod ng Diyos at ang sino man, na sumusuway doon sa ordinances ng Diyos, talagang ang conspiracy, ang bribery nandyan. Hindi lang sa gobyerno, inside of the church. Kahit mahirap magtiwala, kaya sabi ng iba, pwede ka magpatawad pero mahirap magtiwala. Ngayon, kung hindi ka magtiwala, yes, biblically. Kasi sabi ng Diyos, pagasumpain ang nagtitiwala sa kapwa-tao. So, ang utos, ibigin mong kapwa tulad ng sarili. Pero ang pagtitiwala, magtiwala ka na sa Diyos, wala sa tao. Ngayon, kung may failure, hayaan mong nangyaring failure. Basta magtiwala ka pa rin sa Diyos. Kasi may gumagawa talaga niyan eh. Buti na lang hindi, ikaw ang gumawa. Pero pag dinuro mo yung gumawa, huwag mong gawin. Hayaan mo ang Diyos mag-judge sa kanya. Ang ordinance is that this is your ordinance forever. Yung pagganap ng tama, paggamit nun sa katakalan na dapat gamitin,
Sundin mo lang yun. Kasi may mga perimeter lahat po yan sa ilalim ng panggobyerno ng Diyos. Sapagkat ang sinabi ng Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, ang kapayapaan ay mag-i-increase. Oh. So ang buong mundo maghahanap ngayon ng kapayapaan kung saan yan. Hindi nila masumpungan. Russia, hindi nila makikita yan. Sa Amerika, maghanap sila, hindi, wala silang makikitang kapayapaan. Magsama ang NATO in how many yung tinatawag na North Atlantic Treaty, yung lahat kit magsama, yung wala. Walang pwersa yan. Hindi makapagbigay ng kapayapaan, lalong gumugulo ang ating daigdig. Iisa lang ang makapagbigay ng kapayapaan sa daigdig. Diyos. Ayon sa propesya. Pag tama ang paglilingkod sa Kanya, tama ang pangangaral sa salita ng Diyos, tama po ang pagsunod, walang bribery, walang nakawan, walang conspiracy. Ngayon, katulad ni Paul, sinawata ang buong daigdig. Wala siyang sinasanto hanggang sa panahon natin. Sabi niya, but we have this treasure in earthen vessels. So, bakit may mga nakawang nangyayari sa mga treasure? Kasi nga, ang dishonesty nandoon. Ngayon, kung sumunod ang tao sa proseso ng Diyos, smooth lang lahat yun. Hindi. So, mula nung nangyayari na si Christ namatay at muling nabuhay, doon po nangyari ang pagsuko ng lahat ng bagay. Anting-antingan, mga spiritista, mga albularyo, lahat sinuko yun. Now, if we talk Jesus Christ government, lahat ng nasa paligid, saludo sa Jesus Christ government. Pati tayo, saludo sa Jesus Christ government. Siya mag-lead lahat yan. Hindi porke espiritista ako masunod. Hindi pwede yan. Albularyo ako masunod. Hindi pwede. Tabi ka dyan. Sunod tayo sa Jesus Christ government. Ano bang mandato ng Christ government? O ito yon, to live like Christ. To follow the ordinances of God. Moses time, ito ang order hanggang sa time natin. Oh. But we have this treasure in earthen vessels that the excellency of the power may be of God and not of us. Talagang galing sa Diyos. Kaya pag kinikriticize ng tao si Apostol Pablo, sa Diyos automatic yun. Ay pag sinunod mo si Apostol Pablo, na mula sa Diyos, sulat mula sa Diyos, pag kinikriticize mo yung tao, automatic yun sa Diyos ang pag-criticize na ginawa ng isang tao. Mabigat yun mga kapatid kay Kristo. Kaya ang corruption, pag meron kang thousands, millions of followers, ay malaki talagang pasok sa pera yan. Kaya maraming nagsayaman. Pero naabutan natin, yung nagsabi na wala ng tithes, anong kinamatay? Hindi man lang nasilipan ng mga followers yun. Dineclare lang, sinunog, wala na. Hindi ko malaman kung kasinungalingan o totoo o hindi. Ibig sabihin, ng paglilingkod natin sa Diyos, hindi upang i-bribe natin ang tao, kundi dalhin natin ang tao sa tamang paglilingkod sa Diyos. Kasi ngayon po, hindi mo na makilala talaga basta-basta yung mga nagtuturo. Yung iba naka-Amerikana, yung iba naka-necktie, yung iba 1,000 ang isang barong. Sapagkat ang tao nakatingin sa kalagayan ng isang tao. Kaya sabi ni Paul sa kanyang paliwanag dito, we are troubled on every side. Yet not distressed, we are perplexed, okay? But not in despair. Sa Tagalog, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Kaya na. Gayon may hindi nangagihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa. Oh. Galing ng ni Apostol Pablo. So,
Hindi masama, magkaroon ka ng apartment, magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng business. Pero kung galing naman sa corruption, galing naman sa conspiracy, aba nakakahiya ka sa Panginoon. Ha? Nakapagbili ka ng property dahil sa conspiracy. Nakapag-business ka dahil sa conspiracy. Dahil sa pagnanakaw. Ang dishonesty, salitang hindi dapat makita sa nagpakilalang mga lingkod ng Diyos. Nakakahiya yun eh. Kung ako'y nabulgar, na meron akong conspiracy na naganap sa buhay ko, abay nang ipakita sa taong nakaalam. Ngayon, malakas pang loob harap sa iyo eh. So, nakakatakot lang dyan, ang banal magpakabanal, ang masama magpakasama, ang liko magpakaliko, sabi sa Revelation, ang matuwid magpakatuwid. Yan yung talagang destination niya. Okay, go ahead. Pakinggan mo ang pag-shinit ng Diyos sa aral niya. Okay? Tuloy, 9. Pinag-uusig, gayon may hindi pinabayaan. Inilugmok, gayon may hindi nang asisira. Ibig sabihin, meron talagang gumagawa para ilugmo ka. Meron talagang gumagawa para uusigin ka. Ilang beses ginawa sa akin, pag-uusig, paglulugmok, ang dami ng move ginawa eh. Pero sabi ni Paul, gayon may hindi kami nangasisira, bagkos lumalawak pa ang aral na binigay ng Diyos sa atin. Sa ating panahon, hopefully sa mga leader na nagdaan nito, magkaroon sila ng panindigan. Kasi ngayon, ang panahon natin ngayon, leader talagang kailangan manindigan dyan. Kasi may iba, hindi talaga interesado at nanindigan. Pero ang concern natin, tulad sa concern ni Paul, iisa ang magiging takbo sa panahon natin sapagkat kawawa ang next generation. Yung mga may aral na, mag-aral pa. Yung mga hindi pa, suriin nyo. Yung wala pang alam, magsaliksik. Sapagkat ang talukbong para sa napapahamak sa amin ni Apostol Pablo, ang walang talukbong para sa mga taong tamo ng kaligtasan. Okay. Anong verse tayo? 10. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Oh. Ano bang buhay ni Jesus? Ano bang mukha ni Jesus? Lahat yun dapat mahayag. Hindi ka chismoso, hindi ka magalitin, hindi ka maasarin, hindi ka naiinip. Hindi ganyan eh. Ang mukha ni Jesus, ang larawan ni Jesus, hindi ganun. Interesado siyang matuto, interesado niyang may pamuhay ang sunod. Sabi niya, ang turo ko hindi akin, kundi mula sa Ama. Ang pagkain ko, hindi upang gawin ng aking sarili, kundi gawin ang kalooban ng Ama. Doon siya lumakas, doon siya nabusog, doon siya gumaling, doon naging flexible ang kanyang katawan. Ay sa time natin ngayon, mga kapatid, iba na ang takbo. Sapagkat penetrated ng Malakias chapter 3 verse 7, na kung paano nang ligaw sa ang ating mga ninuno sa mga tuntunin ng Diyos. Ganun din ngayon. Araw-araw, laging taglay ang katawan sa kamatayan ni Jesus. Ibig sabihin, yung patay ka sa dating pagkatao. Hindi ka na chismosa, hindi ka na naninira sa buhay na may buhay. Hindi ka na nag-iisip ng masama laban sa kapwa. Hindi ka na nagpaplano para gulangan mong iyong kapwa. Ganun po, mga kapatid kay Kristo. Ang standing ni Apostol Pablo na pinarating sa ating panahon. Ngayon, taglay sabi niya naman sa aming katawan. 11. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kaya ang darkness ilalantad siya ng liwanag. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Pinatay si Kristo, pinatay ang mga apostol. Tayo naman mamatay sa dating pagkatao para ang buhay ay sa atin.
Walang tao na ayaw ng buhay. Sa amin ang kamatayan, sa inyo ang buhay. Kung kaming tagapagturo sa amin ang kamatayan, mamatay sa dating pagkatao, kayong tinuruan at pinagpatuloy, ang buhay na sa inyo. Ang buhay na sa atin. Hopefully, ang buhay na sa bansang Pilipinas. After na malantad yung sistema ng corruption sa ating bansa dahil sa paglabag ng ordinances mula sa Diyos. Anong pinag-uusapan pagdating sa kaso? Paglabag sa batas, paglabag sa batas. Ganon din ito. Ang kautusan hindi masunod ng tao. Masunod ng tao sa pamagitan ni Kristo by His ordinances. Ngayon, kung walang ordinances, sinira po yan. Ibig sabihin, pagsuway na po din sa kautusan. Kaya sabi ni Paul sa kanyang paliwanag, 13, ngunit yabang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya, naggaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisampalataya at kaya kami naman ay nangagsasalita. Sumampalataya tayo na ang seventh day from the prophecy of Daniel chapter 9 is ang seventh day ay Miyerkules. Anong oras? 9th hour. Ito ang ating sinasampalataya mula sa propesya. Ito ang ating sinasalita. Bukas, first day of the week, yan ang ating sinasampalatayan. Araw ng Huwebes mula sa propesya ni Propeta Daniel chapter 9. Yan ang ating pananampalataya at kaya tayo nagsasalita. 14. Na aming nalalaman na ang bumubuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na maguli sa amin na kalakip ni Hesus at iharap kaming kasama ninyo. Ang ganda niyan. Wala nang blah 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 blah, devotion sa mga praise God, panalangin pag may patay, pag cast out, pag may... Ang simple na lang actually pag nasunod. 15. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikalawalhati ng Diyos. Tama. Pag nagbigay ka ng tithes under the ordinances of God for the glory of God. Para saan yung 10? Sacerdote. Para saan ang 90? Sa congregation. Pag hindi mo ginawa, ang tawag yan pagnanakaw. Na pag pumasok yung pagnanakaw, papasok din po yung dishonesty. Ngayon, anong aanihin ng tao? Sabi doon, ang naghasik ng bahagya, aani ng bahagya. Ang naghasik ng sagana, mag-aani ng sagana. Eh kung di ka naghasik, kaya tinuturuan ng mga churches magnakaw ang mga tao. Hindi alam nila na sila mismo ang magnanakaw doon sa tithes and offering na binigay ng tao. Kung pinag-uusapan ang religious sa Pilipinas, ang daming Christians. Kaya, ipinakita na pag ang tao nanumbalik sa Diyos, ang bansa manumbalik sa Diyos, ibabalik ng Panginoon ang kasaganaan. At hindi na niya ibibigay sa isang bansang hindi nagkakabunga, kundi sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Kaya ipinakita po sa ating pag-aaral sa hapong ito, mga halimbawa doon sa dishonesty at yung 5 bagay na bakit nangyayari sa iba't ibang bansa na nabalitaan nga natin na huwag nawang mangyari. Sa isang bansa na mismo ang inilang White House sinunog ng mga tao dahil sa corruption ng isang bansa. Parang Indonesia yata yun. Sa sobrang galit na ng tao. Pati mga ari-arian nila sa kung sino mga politiko ng mga korupsyon. Pinasok yung bahay nila na kinukuha nila mga gamit. Ganun na kaano ng tao. Ngayon, ang bansa natin, loobin ng Diyos, madala pa sa panalangin, na huwag mangyari ito sapagkat billions, ilang billion po ang lumabas na pera at ilang mga project na talagang
hindi lang, sabi ko nga, pinasok ang bahay mo para ninakawan ka, kundi buong bansang Pilipinas ninakawan mismo ng taga-gobyerno. So meaning, sinira nila yung territory, sinira nila yung people, sinira nila yung constitution. So sino itong mga taong ito? Antichrist. Sa pag-Antichrist against the will of God, hopefully madala pa sila sa disiplina ng Diyos. Nandiyan naman yung kulungan natin. Pero kung hindi na, talagang condemned to hell anytime today. Kaya ito ang ating pananampalataya sa Diyos. Tiyak tayo sapagkat sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1, ligtas kayo kung matyaga ninyong iniingatan ang ebanghelyo na pinangangaral ni Apostol Pablo. Liban na lang kung nagsisampalataya kayo na walang kabuluhan. So, ito ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang pagdiriwang ng 70, which is Christ Sabbath today. Start tayo ng 9th hour na ating pinasalamatan, pinapapurihan sa Diyos. Sabi ni Paul, ang kanilang pananampalataya, kung anuman, iyon ang kanilang sinasalita. Hindi po ang ating binabahagi sa iba't ibang panig ng daigdig, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat nating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas, sa mga nag-comment, sa mga nag-share ng email, sa Diyos ang pinakataas na puri at pagpapala sa bawat isa sa atin. God bless.